Latest na mga ka-GP Natics ang LGU ng Pasig at itong si Vico Soto mga kababayan ay talagang pinamadali po mga ka-GP Natics ang closure order ng establishment po mga kababayan ng Blue Hotel na kung saan po mga kababayan ay nadadawit ang pangalan po ng mag-ina nitong si Mike Defensor mga ka-GP Natics. So ayon po dito sa balita mga kababayan, eto na nga po, Pasig City issues Pasig City issues a closure order against Serene Development Corp, also known as Blue Hotel, the company owned by Mike Defensor's family. This comes after Chicago KTB and Blue Hotel were raided by the NBI for human sex trafficking, prostitution, illegal drugs, and illegal firearms. Recall that Mike Defensor's wife, Julie Defensor, and his daughter, mga kababayan, are president and treasurer of Blue Hotel respectively. So ito po yung mga kababayan, closure order. Ngayon lang po. So ibig sabihin after po mga ka-GP Natics ng raid, no, parang nag-operate pa ata. Hindi ko alam hindi ko sigurado kung nag-operate pa kasi ngayon pa lang lumabas yung closure order eh. Ayan, based on available information, the 21st of April 2026 raid conducted by the National Bureau of Investigation within your premises resulted in the discovery of serious illegal activities involving human trafficking and the facilitation of prostitution within the premises in violation of the Anti-Trafficking in Persons Act or RA 9208 as amended and pertinent provisions of the revised penal code. Thus, the continuation of such unlawful activities within your establishment constitutes grave violation of the condition of your business permit or business registration with the BPLD, which requires strict compliance with all applicable laws, local ordinances, and standards of public morals and public order. Pending the resolution of the complaint by the Office of the City Prosecutor Pasig and in the interest of public welfare and safety, this establishment, Serene Development Corp or Blue Hotel Pasig, is hereby ordered close. Mga kababayan, naku po. Sabi ng mga parokyano, eto na nga ba sinasabi ko eh. Maingay ka kasi Mike Defensor eh. No? Alam nyo, mayroon ba ako nakita mga kababayan, mukhang si Banat Bay mukhang si Banat Bay naging ano rin dito eh. Suki din dito eh. Bakit kanyo? Meron ako napanood na isang video niya na sinasabi niya kay Isko, mga kababayan. Yung iba nga dyan, mga politiko, no? Merong mga business na kunwari ay KTV pero yung pala ay putahan. Sabi ni ituro mo yan sa akin, Banat Bay, sabi ni Isko. At hahalughugin natin yan. So may alam si Banat Bay, mga ka-GP Natics. So parang lumalabas ngayon, etong si Banat Bay ay talagang parokyano din ata. Baka napupunta ka rin dito ha, Banat Bay. Ma'am, baby, a guide. Anong pinag-iiyak-iyak niya ni Bingot na yan na political prosecution daw? Di naman siya politiko. Bobo lang umiiral talaga sa Bingot na yan, sabi ni Jamer Nova. Politiko. Politiko, natalo lang talaga. Natalo lang itong si Mike Defensor. 'Di ba? At alam naman natin na yung kanilang pinapanigan, mga kababayan, ay involved din sa politics. Pero ang totoo, walang kinalaman ng politika dito. Ang totoo, ito ay illegal na gawain, illegal na business, so dapat lang nabigyan ng aksyon ng mga law enforcement natin. 'Di ba? Hindi pwedeng pabayaan 'to dahil maraming buhay, maraming mga kabataan, maraming kababaihan ang napapahamak. So hindi pwede na ipagsawalang bahala, mga ka-GP Natics, lalo na kung may prostitution, may fraud, 'di ba? Na nangyayari. So nagtataka lang tayo. So sa mga pahayag ni Mike Defensor at sa pahayag ni Melvin Matibag, nalaman nila na may nagsabi po sa kanila, may nag-report na ito ay ginagamit pa
na meeting place nung nakaraang eleksyon. So, ibig sabihin, si Mike Defensor talagang nagsisinungaling. Kasi sabi niya, by 2019, hindi na gumagana to. Sarado na to. Pero nung tinanong ni Tony Velasquez, mga kababayan, sabi niya, hindi totally na sarado. No? May mga inaayos lang na konti. Pero, again, mga kababayan, yung dokumento ang nagsasabi na paniniwalaan talaga natin kasi yung business permit nila 2005, asawa niya pa ang nakapirma. 2006, mga kababayan, yung nababanggit dito na Sherin Dib Corporation, sila pa rin ang nakapirma. Sa makatuwid, mga ka-GPnatics, ay connected pa rin sila dito. Hindi nila pwedeng sasabihin, ay hindi, ibinenta na namin yan, ipinamigay na namin yan sa bagong may-ari. Diba kapag kayo, kung ito ay pinasa nyo na sa bagong may-ari, kasi ang palusot ni Defensor, ano na yan? Ay tinurn over na namin yan, kabuuan yan, sa bagong may-ari. O, kung tinurn over nyo ang kabuuan, papayag ka ba mga kababayan na nag-turn over ka ng iyong negosyo doon sa bagong may-ari, pero pangalan mo pa rin yung nakalagay? Diba bago mo i-turn over yan, business permits, lahat-lahat, mga kababayan, kailangan nasa tama na. Nandun na sa pangalan ng bagong business owner. Otherwise, mga kababayan, mako-compromise ang pangalan mo in case na itong mga to ay merong katarantaduhan na gagawin. Diba? Ganun na lang ba, mga ka-GPnatics, nakabobo ang tao? Nasasabihin mo, na-turn over nyo na lahat, pero yung dokumento, parang ganito lang yan eh. Nagbenta ka ng property. Mga kababayan, papayag ka ba na binenta mong property or yung bumili, sabihin na lang natin ako bibili ng property. Nagbenta si Mike Defensor ng property sa akin. Tapos ang mangyayari mga kababayan, yung property, gusto niya sa pangalan pa rin nila. Siyempre hindi ako papayag. 'Di ba? Hindi ako papayag. On the other way around, mga kababayan, hindi rin dapat papayag si Mike Defensor na nagbenta sa akin kasi pwedeng may ginawa kong katarantaduhan dyan, baka mga kababayan sila pa yung mabalikan. Diba? So dapat everything nasa ayos. Lalong-lalo na pag ganito mga business ang pinag-uusapan, dapat talaga may proper turnover. Hindi lang basta, oy, nabayaran na ako, iba na may-ari niyan. Hindi pwedeng sa salita lang. Kailangan mga kababayan, papakita ito o kaya ito ay pagtitibayin ng mga dokumento. 'Di ba? Nanonood naman siguro tayo mga kababayan or sabihin natin may alam naman kayo sa batas kahit papano. Nakapag kahit yung mga ganyan sa company nga lang kapag magbibenta ka ng shares, may pirmahan na nangyayari. Oh, ito ay sa amin na. Oh, ito na yung lease of contract, ito na yung mga ganito ganyan. 'Di ba ililipat mo na lahat? Dito kay Mike Defensor walang paglipat. Oh, pag ikaw walang paglipat ng pangalan, mga ka-GPnatics, ibig sabihin you are still connected with that company. 'Di ba? Kasi kung wala ka ng pakialam diyan at wala ka ng pakinabang diyan, aalisin mo na ng tuluyan. Completely yung pangalan mo dyan na wala kang kinalaman para in case na magkaroon ng problema yan, wala ka magiging problema. Hindi ka pwedeng habulin. Kaya lang ganito mga ka-GPnatics, paano mo ngayon patutunayan na wala na kayong pag-aari dyan, na hindi na kayo connected dyan, samantalang ginagamit nyo pa yan na meetingan or meeting place. Diyan pa ata ang ginagawa nyong headquarters nung panahon na ikaw ay tumakbo bilang mayor ng Quezon City. Kailan ba yon na tumakbo siya ng mayor ng Quezon City? 2022. 2022, mga kababayan. 'Di ba? Kaya lang natalo siya. Natalo siya. Tinalo siya ni Joy Belmonte. Oh. Sa makatuwid, nagsisinungaling talaga at sabit itong si Mike Defensor. Kahit anong gawin niya. Mga kababayan, kaya wag niyang ibaling at wag niyang lokohin ang taong bayan. Gaya ng sinasabi niya na wala na silang alam, na hindi na sila konektado. Kung hindi ka konektado, bakit ginagawa niyo pa yan headquarters? Bakit ginagawa niyo pa yan meeting place? Ibig sabihin mga kababayan, complacent ka sa lugar na yan.
'Di ba? You are one of the sabihin natin baka presidente nga eh. 'Di ba? Baka isa kayo sa may-ari. Oh, pangalan nyo pa ang nakalagay sa lease of contract. Sabi ni Alfie Millares, dapat si-surrender mo sa licensing unit ang permit mo kasi once na hindi nagbabayad ng tax, siya ang hahabulin ng BIR. Indeed. 'Di ba? Totoo naman 'yan, mga kababayan. Para wala kang sabit, lahat iti-turn over mo sa bagong may-ari. Bakit pananatilihin mo yung pangalan mo doon? 'Di ba, Ma'am Debbie Pajardo? Katarantaduhan 'yun. Mga kababayan. Defensor was a good counselor. Money change him. Are you sure that he was a good counselor? Ma'am Clary de Luna, baka naman hindi mo pa kasi alam yung mga pinagagawa niya back then. Baka meron pang katarantaduhan yan. 'Di ba? Nung siya po ay counselor, di nyo lang nalalaman. He is still part of the business kung wala siyang maipakitang pagsasalin sa ibang individual. That is correct, mga kababayan. No? Sa bagay, ano din yan eh. Parang naririnig ko na lagi yan dun sa mga DDS nun, sa mga Duterte. May mga, kahit sa kahit kila Kibuloy 'di ba? Naririnig ko na rin yan na kesyo na ibenta na yan. 'Di ba, mga kababayan, may mga negosyo sila na sumasabit kesyo na ibenta. Maraming beses na sa Quadcom. Marami sa Quadcom na naririnig tayo niyan na naibenta na daw yung mga property na yan, mga kababayan. O kay Chavit Singson, ganun din yung ikinaso sa kanya. 'Di ba? Nasabi niya, ano na yan, yung negosyo na yan. Binenta ko na yan. Bago na ang may-ari niyan. Mga ka-GPnatics. Pero, sinasabi niya bago na yung may-ari, pero nagdidesisyon pa rin siya. So, ibig sabihin, hindi pa siya totally na umalis o kumalas na ibinigay yung kanyang share o binenta yung kanyang share. 'Di ba? Nakalimutan ko yung terminology yung sinasabi nila, mga kababayan. Pero dapat, kapag ito po ay dito sa mag-asawang Diskaya, yung sinabi nila yung St. Gerard, 'di ba? Yung kanilang iba pang mga company, mga ka-GPnatics, ang sinabi nila ito ay binenta na nila. 'Di ba? Nung hinahanap sa kanila yung dokumento, kung meron ba silang maipapakita na ito po ay binenta na, mga kababayan, ang sagot lang nila, hindi, wala na, hindi na kailangan 'yun, usapan na lang. Oo. Ayun, mag-divest. Salamat, Ma'am Mary Ann. Thank you. Sabi ko na nga ba masasagot niya yan eh. Yan yung karaniwan na sinasabi, mga ka-GPnatics, ng mga DDS, na nag-divest na kami dyan eh. Pero hahanapin mo ngayon, nasan yung dokumento na nag-divest ka na ibinenta mo na sa kanya? Walang maipakita. Dito ngayon, hanapin din natin, nasan yung dokumento na nag-divest ka na i-transfer nyo na sa ibang may-ari. Makawala din maipakita. 'Di ba? Mga kababayan, talagang na yan, narrative na yan ng mga DDS. Walang kasawaan, nag-divest. Hanapin mo ngayon yung dokumento na nagsasabing nag-divest na. Wala. Yung business ng manugang ko, nung binigay ng amo niya yung lisensya sa kanya, transfer na sa name ng manugang ko yung business license nung nag-renew. Ganun talaga yun, mga kababayan. 'Di ba? Sabi kasi niya 2019. So technically, by 2020, kung 2019 nila, nagsarado na yon, binenta na nila, nag-divest na sila, by 2020, nung nag-renew sila ng business permit, mga kababayan, dapat nasa pangalan na yun ng new owner. Pero, de fact, mga kababayan, na by 2025, sila pa rin ang nakapangalan sa business permit. 'Di ba? Sa makatuwid,
sila ay part pa rin ng company. Ka-GP, may isang aling maliit na masaya kasi masosolo niya na si Bingot. Sino? Si Aling Maliit? Hindi ko alam yung issue dyan, mga ka-GP-natics siya. Anyway, mga kababayan, actually talagang exhausted na ako mga yun, no? Masyado. Sa visit ko sa internet kanina, sa pawala-wala maghapon, mga kababayan, mabuti na nga lang kahit papano nakapag-live tayo ng alas 10, di ba? Pero sobrang sakit na, sama na ng katawan ko talaga. Kaya wala, ito lang talaga yung nakayanan ko sa inyo. Yung isa nga nawawala na eh. Kaya hindi ko na rin sinama. Yung nawala kanina, kusa na siya naglaho. Naglaho yung internet, kusa na rin siya naglaho. Eh sabi ko, wag ka nang isama. Bahala ka sa buhay mo. 'Di ba? Oh. Anyway, mga kababayan, maraming salamat po muli sa inyong lahat at magandang gabi. Mag-ingat po tayong lahat, mga kababayan.